Sa nakita nyo may lumabas na ugat. Tama na. Yung ugat na principal. Pag yun ang kukunin. Pinakamalaki niya ugat. Kailangan tanggalin lahat. Yan, ganyan sir ang kailangan. Opo. Kasi ito yung duktungan niya. Oh. Hindi na lang kita na pero ito yung duktungan niya. Yan o. Yan o. May bewang, di ba? Yan o. May bewang. Ito yun. Kailangan hindi yan nakalubog. Tsaka yung mga sanga na to. Para makabulos na maganda. Tapos dito na kayo mag-aabono. Dito na banda? Oo. Dito sa mga gilid na to. Yan. For example, nagpatubig kayo ngayon. Bago bumaba yung tubig at nailipat nyo na sa kabilang row, bago bumaba yung tubig, i-apply nyo na yung abono. Para malusaw ng tubig na natitira sa loob. Ganon. Magandang araw sa inyo mga ka-agri. Biyahing Laguna tayo ngayon. At pinuntahan natin itong kalamansian ng isa natin bagong kliyente rito sa Kibinti, Laguna mga ka-agri. Medyo malayo-layo ito. At dito sa lugar na to mapuno at madamo dito. Mukhang hindi ramdam ang tag-araw dito mga ka-agri. Buhay na buhay ang mga damo. Makapansin nyo nga sa mga gilid. Ayan o, buhay na buhay. At mula dito sa gilid ng kalsada, sa Tarangkahan, ay maglalakad na kami. Dahil mga ka-agri, bukod sa nakaharang itong isang motor na may kolong-kolong na to, ay yung daan dito medyo lubak-lubak at mukhang kauulan lang. Basa pa kasi yung mga damo. Napansin ko lang mga ka-agri, medyo challenge yung pagpunta sa area, sa farm nila mismo, magmula dun sa may kalsada. At lalakad pa daw po kami ng mga halos 1 kilometro magmula dito sa hininto namin na pinaradahan ng sasakyan para makarating kami sa farm, sa kalamansi farm nila. Medyo yun nga lang, sa ngayon okay pa kasi tag-araw ngayon, kaya lang sa tagulan yun challenge talaga na mag-ahon ng gulay doon. Sinalubong na tayo ng mga tao nila para tulungan tayo maghakot ng gamit nila papunta doon sa area. Mawid lang sa kayong ano. Ako na malaking. Andito na kami mga ka-agri sa area. At unang bungad sa amin, saging. Anong saging yan, sir? Ano? Lakatan o ano? Saging nga saan? Lakatan. Lakatan. Simo sili sila. Yan mga. Tapos meron silang intercrop sa ilalim ng mga sili. Kaya lang natulokbungan na po ng mga saging. Kaya medyo may hirapan na pong makabulas itong mga sili. Kung mapapansin nyo, yan sa ilalim. Red hat ito mga ka-agri. Siling mangang. Nagpakita na sa atin itong mga ilang puno ng kalamansi dito. Ito na. Nakahalo po ito sa talong at sa mga iba pang gulay. May mga intercrop sila dito ng talong mga ka-agri sa kalamansi nila. Ikutin natin mamaya ito kung ano ba ang kailangan na itong mga kalamansi nila. Kung ano ang kailangan na ano nila dito. Ito may napansin lang tayo mga ka-agri. Yung mga sanga ay tinabunan po. Ito po ay hindi tama mga ka-agri. Tinabunan na po yung mga sanga, yung mga yung duktungan niya mismo. Ipapaano natin yan mamaya sa kanila pag seminar pa po natin sila dito. Ikutin lang natin farm. Pero so nakikita ko magaganda naman po yung kalamansi nila, malalapad ang dahon at mukhang ala naman pong punggos. Ayan o, lalapad mga ka-agri ng dahon o. Kasi dito mulan at yung mga paligid ay mukhang hindi tag-araw kasi buhay na buhay yung mga damo. Kaya dito mukhang hindi ramdam yung sobrang init ng summer. Pero ngayon mainit ngayon. Pero palagi daw pong umuulan dito. Kaya sa tubig, ala rin problema. Pero may patubig sila ka-agri. Ayan, no? Yan yung host nila ng kanilang patubig. Meron daw po itong 3 hektarya. Pero hindi lahat ng to tinamnan po ng kalamansi. May mga tinamnan ng saging at saka sa kalamansi. Meron daw po yata itong 1,000 na puno ng kalamansi. Itong
ano na to, farm ng kliyente natin sa Kabinti, Laguna. Ito mga ka-agri si Jan, ito yung katiwala na may-ari. At ituturo natin sa kanila kung ano yung mga dapat gawin dito, yung mga dapat na adjustment dito sa kalamansi nila. Ito, Sir Jan, itong kalamansi ito hinukay ko na kanina. Kasi napansin ko may mga tabon yung mga puno ng kalamansi. Kasi may grafted to dyan eh. Ang grafted niya o yung duktukan niya, may duktukan dito yan eh. Dapat hindi yan nilulubog. Kasi humihina na lumaki yung kalamansi kapag nakalubog yung duktukan niya, yung pinaka-grafted niya. Meron yan. Kaya kailangan tanggalin yung mga tabon. So hindi masyadong nakaangat. Oo, hindi masyadong nakaangat yung lupa dito. Kasi ito yung nandiyan kanina yung lupa eh. Hinukay ko na. Ayan, pinalabas natin yung grafted niya. Kailangan nakalabas yan. Siguro ito, kung maalagaan ito ng gusto, by December to, pwede na kayo mag-start pagbunga. Kasi maganda naman yung kalamansi eh. Maganda dahon. Wala naman sakit, walang punggus. At ito, legit naman yung seedlings na to. Dahil kilala ko naman kung sino yung nagdala sa inyo na to. Ng seedlings na to. At kilala ko naman, legit naman yan. Yung seedlings na yan. Talisay, Batangas din yan. Di ba nung hinakot nyo to, sinasako nyo, di ba? Ano po Doon sa kalsada. Nakasako-sako, di ba? Nakita ko to nun. Parang ni-vlog yung mga nagdala. Si Katrebia nga po. Oo, siya kasi nagdala niyan.